Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang inang halos mawasak ang puso. Siya ay si Anita. Dalawang babae ang naiwang anak sa akin ng aking asawa. 10 taon noon ang aking bunso nang pumanaw siya. Mula noon, ibinuhos ko na sa pagtatrabaho ang aking panahon upang maitaguyod sina Odessa at Cecil. Hindi naman ako nabigo dahil lumaki silang mabait at masunuring mga anak. Nay, gabi na. Magpahinga na kayo. Oo nga po, Nay. Maghapon na po kayong nananahi eh. Kayo talagang dalawa. Hindi na kayo nasanay. Ganito talaga ako pag may kailangang trabahong tapusin. Baka naman po magkasakit na kayo niyan. Huwag mo na akong alalahanin, Odessa. Kaya ko naman ang sarili ko. Sige po kayo. Baka hindi po kayo maka-attend sa graduation ni Ate Odessa. Naku, hindi mangyayari yon. Lagi yata akong nasa graduation nyo. Lalo na pag may medal kayo. Hayaan niyo, Nay. Pag may trabaho na ako, tutulungan ko kayo sa mga gastusin dito. Pati sa pagpapaaral kay Cecil. Salamat, Odessa, ha. Nababawasan yung pagod ko. Pag nakikita kong maganda ang pananaw mo sa buhay. Ako rin po, Nay. May magandang pangarap. Ano naman ang pangarap ng bunso kong kapatid? Pag may trabaho na ako, lagi ko kayong ipapasyal at pakakainin sa labas ni Inay. Ano ba ayaw mo sa akin, Odessa? Guwapo ako, anak mayaman. Yung iba nga, nakakantara pa sa akin. Alam mo, Frank, unang-una, wala pa sa isip ko yung pag-ibig. Pangalawa, gusto kong mapaginhawa ang buhay ng nanay ko, tsaka yung kapatid ko. Pangatlo, hindi ako tumitingin sa palabas na anyo o kaya sa yaman ng isang tao. Ang importante sa akin yung kagandahan ng kanyang puso at ugali. Sobra ka naman. Para mo nang sinabing pangit ang asal ko. Bakit ano ba sa tingin mo sarili mo? Odessa, Hirap naman kasi sa'yo. Porke gwapo't mayaman ka, pinagmamalaki mo na yun. dapat ko naman talagang ipagmalaki yun Dahil magaganda ang katangian yun. Pasensya na, Frank. Pero para sa akin, hindi ka dapat maging mayabang kahit may mga katangian ka. Dahil lahat ng tao, ano man ang kalagayan sa buhay, nakatuntong pa rin dapat sa lupa. Pahiya sa mga sinabi mo si Frank kanina, Ate. Noy, ko nga. Kinig ko nga. Hindi ko naman sadya. Papasok sana ako kanina ng bahay eh. Kaso narinig ko nag-uusap kayo. Kaya hindi na muna ako pumasok. Para hindi makaabala. Kaya ayun, narinig ko. Alam mo, anak, hindi ko gusto yung ugali ng binatang yun. Ang yabang niya. Mukhang wala pang galang. Ni wala man lang hinahon ng boses kahit nasa ibang bahay siya. Ayoko rin naman po sa kanya, Nay. Tsaka, sinabi ko na po yan sa kanya noon pa. Makulit din pala siya, no? Kaya nga binasted ko uli. Pero, talaga bang hindi ka nangihinayang sa kanya, ate? Talagang hindi. Ang nalalapit kong graduation ang importante sa akin ngayon. At para makapagtrabaho na. Alam niyo mga anak, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit maaga tayong naiwan ng tatay niyo, mababait naman ang mga anak na iniwan niya sa akin.
Inom pa tayo, Bernie. Tama na ito, Frank. Gabi na eh. Tsaka, baka nakakaabala na ako. Hindi. Ako nagyaya sa'yo. Kaya wag mo isipin yun. Pero may pasok pa ako sa opisina bukas eh. Ay, Samahan mo na siya, ha? ay, Eh, kesa naman sa ibang lugar pa siya, binom. Mas okay na rito. Baka manggulo pa yan sa labas. pero Sir Ako Marlon na eh. bahala sa boss mo na kaibigan ko naman, ha? Oh. Kita mo ha. Si Daddy na nagsabi sa'yo. Bakit ba parang gusto mong magpakalunod sa alak? Broken-hearted ang anak ko. Binasted ng isang mahirap na anak ng mananahi. Sabi niya, mayabang daw ako. Eh siya mayabang. Tinatanggihan niya ang isang tulad ko. Iba na lang kasi ang ligawan mo, anak. Oo nga. Marami naman dyan. Bagay pa sa'yo. Gagawin ko rin yun, Dad. Mhm. Kapag naturuan ko na ng leksyon, ang babaeng yun. Ay, sa wakas, nakarating din. Nakakapagod maglakad. Sayang din kasi yung ibabayad ko sa tricycle, kaya naglakad na lang ako pa uwi dito. Galing sa nagpatahi sa akin ng damit. Oh, Nay. Dumating na po pala kayo. Ay, Cecil, anak, ikaw na nga magluto nitong dalakang isda para sa hapunan natin, ha? Opo. Nay, si ate nga po pala. Nagpunta sa bahay ng kaklase niyang si Menchi. May practice daw sila ng sayaw para sa graduation nila. Eh, sinabihan mo bang huwag magpagabi? Opo. Uuwi daw po siya na maaga. Kinabi na ako kina Menchi. Kasi naman, ang tagal bago bumalik yung kuryente sa kanila. Tuloy, di kami agad nakapag-practice. Pero di bale. Papaliwanag ko na lang kay na yun. Hello, Eh. Odessa. Ginabi ka yata. Ikaw pala, Frank. Halika, hatid na kita. Ba, teka lang. Itiwan mo nga yung braso ko. Kaya ko umuwi mag-isa. Suplada. Wala ka na nga sa bahay niyo, ganyan ka pa rin. Hindi ako nagsusuplada. Ayoko lang ihatid mo ko. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Ay, ano ba? Sabi ng bitiwan mo ko, isisigaw ako! Ah, ganon ha? Sisigaw ka. Ah, loko. Hindi mo na kaya suntok ko sa sikmura mo. Ngayon, maggagawa ko ng lahat ng gusto ko sa'yo. Natawagan mo na ba sa cellphone si Menchi, Cecil? Opo. Anong sabi? Kanina pa rin po umalis dun si ate. Bakit ganun? Gabing-gabi na wala pa yung ate mo. Hindi naman niya ugaling nagpapagabi sa daan eh. Nagkaalala na nga rin po ko eh. Hindi ko po kasi makontak ang cellphone niya. Diyos ko, ano kaya nangyari sa anak ko? Alganita! Mita, Alganita! sandali, bubuksan ko. Alganita! Oh, Bernie, bakit? Napasugod ka. Si Odessa po. Nakakita sa damuhan, walang damit at patay na. Hindi! Ang anak ko! Odessa! Ang anak ko! Ang kaawa-awa ko, anak. Odessa! Sino nga yung paggumawa nito sa'yo? Sino? Hindi na siya nakaabot sa graduation niya. Sobra talagang ginawa sa kapatid mo. Hinalay na, pinatay pa. Hindi ako papayag. Kailangan magkaroon ng katarungan na sinapit ng anak ko. Nay, may hinala ako. Kung sino gumawa na ganito kay ate. Sino, Cecil? Si Frank!
posible. Dahil nung nakainuman ko siya, nagbanda siya eh. Natuturuan ng leksyon si Odessa. Bernie, maawa ka. Sabihin mo sa mga pulis ang nalalaman mo. Kailangan magdusa ang lalaking yon. Binigo niya yung pangarap ko para sa aking anak. Oo, Aling Anita. Eh, naman ho kaibigan ko si Frank. Hindi ako sang-ayon sa pangyayaring ito. Kung siya nga ang may gawa nito. Nay, magpahinga po muna kayo. 3 araw na kayong walang tulog eh. Paano ako makakatulog? Ganong alam ko na. Nakatakas ang gumahasa at pumatay sa ate mo. Lalo po tayong magkakaproblema. Pag nagkasakit po kayo. Sising anak, napakasama niya. Wala siyang karapatang patayin ang kapatid mo. Animal siya. Madadakip din po si Frank, Nay. Naniniwala po ako. Ibibigay din ng Diyos ang katarungan para kay Ate Odessa. Parang awa mo namang Marlon. Isuko mo na ang iyong anak. Sinabi ko na sa'yo, wala siya rito. Eh, hindi ko alam kung nasaan. Halos bawasak ang puso ko sa ginawa niya. Alam niyo bang ginahasa at pinatay niya si Odessa? Sandali lang. Bakit nagsasalita ka ng ganyan? Hindi ka pa nakatitiyak. Kung ganon, iharap mo siya sa amin. Makulit ka pala eh. Sinabi ko lang hindi ko alam kung nasaan siya. Pwede ba? Huwag mo na ako istorbahin. Hindi para rito. Kailangan makapagtago ng gusto ang anak ko. Hindi ko mapapayag na makulong siya. Nakaalis na si Daddy. Iniwan na niya sa akin ang pera at itong mga kakailanganin ko sa pag-alis ng bansa. Mahalas lang niyo, Aling Anita. Suplada kasi anak niyo eh. Kaya yun ang bagay sa kanya. Frank Barona? Mga pulis. Paano kayong... Sinundan namin ang daddy mo. Pinarakip ka namin sa salang panggagahasa at pagpatay. Ben, hulihin na yan. Hindi! Ayoko! Sasan nyo. Ayoko! Hindi ako makukulong! Yeah. Hindi! Ganon na lang ang pasasalamat ko sa Diyos nang madakip si Frank. Ngayon ay nahatulan na siya. Kahit masakit para sa akin ang lahat, sinisikap kong tanggapin na lamang ang mapait na pangyayaring iyon bilang pagsubok sa aking pagiging ina. Ako po si Anita at ito ang aking buhay. May kaparusahan ang bawat kasalanan. Kaya huwag sanang padaig ang tao sa kanyang kapusukan. Baka nagsiganap. Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Jun Legaspi, Phil Cruz, at Laika Barista sa papel na Anita. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bom Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi. Ito
ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang babaeng labis na minahal ang kanyang asawa. Siya ay si Lourdes. 7 taon ang tanda sa akin ni Wilson. Ganun pa man, teenager pa lang ako. Minahal ko na siya ng sobra. At yun, ang hindi ko na itago kay Daddy. Congratulations, Wilson! Department manager ka na ngayon, ha? Salamat, Lourdes. Binabati rin kita, Wilson. Thank you very much po, Sir Donato. Pangako, hindi ko sisirayan ang tiwala ninyo. Excuse me, Wilson, Daddy. Sikasuhin ko muna yung mga dumating na empleyado, ha? Sige, anak. Nahihiya po ako sa inyo, Sir. Binigyan niyo pa ako ng special dinner. Well, treat ko yan sa'yo, iho. Dahil sa pagiging masipag at tapat mong empleyado ko for 12 years. May ba ako? Bakit nga ba hanggang ngayon hindi ka pa nag-aasawa? Kaya mo namang bumuhay na ng pamilya. Wala pa naman akong girlfriend, Sir. Isa pa, marami pa akong pangarap sa buhay. Tulad ng, ano? Gusto ko magkaroon ng sariling negosyo para mabuhay ko ng maginawa ang pamilya ko. Yung babaeng pakakasalan ko. Hanga ako sa pananaw mo. Kaya lang, kulang pa yung ipon ko para sa negosyong gusto ko. Magkano naman ang kulang? Mga 300,000 pa. Maliit lang pala. Pero hindi madali ang mangutang, Sir. Mahihiramin kita. Hindi po kayo nagbibiro? Hindi binibiro ang ganitong bagay, Wilson. Maraming salamat po, Sir. Pangako, oras na kumita kagad ang bubuksan kong business, babayaran ko kagad kayo. Kaya lang, lahat ng pera ko, inilalaan ko kay Lourdes. Ang gusto ko kasi, mapabuti siya kahit wala na ako. Ang totoo nga, gusto ko mag-asawa na siya. Pero wala pa ho siyang nobyo. Pero, may mahal na siya. Matagal na. At ikaw yun, Wilson. Sir Donato? Mahusay pumili ang anak ko. Dahil bagay kayo. Responsible at masipag ka. At ang aking anak naman, isang responsableng babae. Magiging mabuting asawa siya sa'yo. Lourdes, Kuya Wilson? Bakit? Nakakagulat ba ang sinabi ko, pinsan? Ay, kasi naman, hindi mo naman siya nobyo, di ba? Pero nagtapat na ako ng pag-ibig sa kanya. At sinagot niya na ako. Totoo pala talagang sinabi ni Sir Donato. Noon pa, mahal na ako ni Lourdes. Teka lang ha. Kaya mo ba siya pakakasalan dahil sa utang mo sa daddy niya? Parang ganun na nga. Naiiya kasi ako kay Sir. Kuya, mahirap yung gagawin mo. Baka hindi rin magtagal ang pagsasama niyo ni Lourdes. Matututunan ko naman siguro siyang mahalin. Pareho naman kaming walang katipan .
Congratulations, Wilson. Lourdes. Thank you po, Daddy Donato. Thank you, Daddy. O ngayon, pwede na ako mamatay. Panatag na ako. Dad, huwag mo naman sabihin yan. Dahil may mag-aalaga na sa'yo, anak. Hindi ka na mag-iisa. Oh, Dad, ayoko marinig yung salita ng ganun. Siya nga naman ho. Makakasama pa namin kayo ng matagal. Kung sa bagay, dapat nga pala, bago ako mamatay, Oh, makita ko muna ang aking magiging apo sa inyo. Daddy, mabuti naman ho pumasyal kayo rito. Paano hindi? Matagal na kayo hindi pumapasyal na mag-anak sa akin. Oh, sorry, Daddy, ha. Pasensya na. Busy kasi si Wilson itong mga nakaraang buwan, eh. Ako naman, abala sa pag-aasikaso sa aming bahay at sa aking mag-ama. Nasaan nga pala ang apo ko? Pasalubong ako kay JR. Tiyak na magugustuhan niya ito. Ay, nandun siya sa kwarto niya. Wala pa bang kasunod si JR? Ah. 4 years old na siya. Ano ko, Daddy, masyadong busy sa negosyo ang asawa ko. Ayoko naman siyang madaliin. Bumibisita ka ba sa negosyo niyo? Oh, Sa office? sad to say, hindi. Bakit? Dapat bilang asawa ni Wilson, alam mo rin ang tungkol sa negosyo niya. Alam ko naman ho yung tungkol sa negosyo niya. Eh, hindi ko nga lang magawang bumisita sa office kasi nga, dahil sa pag-asikaso pa lang sa asawa ko, naku, kulang na yung panahon ko. Mahal na mahal mo talaga si Wilson. Daddy, siya po ang buhay ko. Anak, huwag mo namang kalimutan ang iyong sarili. Magtira ka rin ng pagmamahal para sa sarili mo. Dave, nagustuhan mo ba yung dinner na inihanda ko? Oo naman. Gustong-gusto, Sofia. Busog na ako eh. At mamaya, bibigyan naman kita ng isang masarap na tulog. Ganito dapat inaasikaso isang pagod na businessman. Alam mo yan ang gusto ko sa iyo eh. Mahusay ka ng katuwang sa negosyo. Mahusay ka pang magpaligaya. Hindi katulad ng asawa ko. Puro bahay lang nga lang. Hindi pala ako maalalayan sa opisina. Ay, gano'n naman pala eh. Bakit ka pa nakikisama sa kanya? Hiwalayan mo na siya at magsama na tayo. Hindi ganun kadali yung Sofia. May utang na loob ako sa daddy niya. Oh, pero di ba bayad ka na sa hinira mo doon sa matanda? Oo. Matagal na. Ay, di pwede mo nang iwan yung anak niya. Gusto ko, kung iiwan ko si Lourdes, yung may dahilan. Ayoko masira ako sa mga tao. Lalo na sa mga koneksyon ni Daddy Donato. Teka. Alam ko na. Alam ko na kung anong dapat natin gawin. Paano? Sa paraang naisip ko, siya ang sisira sa mga tao. At ikaw, ang siyang magiging kawawa. Tauhan ka pala ng asawa ko? Opo, Ma'am Lourdes. Bakit ka na pa rito? Anong sadya mo? Ay, ipinakukuha po sa akin ni Sir yung isang cellphone niya na naiwan dito sa table, sa kwarto niyo. Oo, naiwan pala niya yun. Hindi ko napansin. Ayan, hindi ko tuloy nanghabol sa kanya. Sandali lang ha, kukunin ko sa loob ng kwarto. Ay, naku. Tiyak na namang problema si Wilson ngayon. Ang cellphone pa naman na yun ang lagi niyang ginagamit sa kanyang mga transaction. Huwag mo na ilabas yan, Lourdes. Ha? Bakit ka pumasok dito sa kwarto? Lumabas ka. Huwag kang magalala. Aba, Lalabas din ako. Pero pagkatapos ng gagawin, ano ba biniwan mo?
ko. Ano ba? Maawa ka. Huwag ka na mag-alala. Sandali lang naman ito. Wag! Ha? Wag! Anong ibig sabihin ito? Wilson! Hinahasa ako nitong tawad mo! Lourdes, huwag ka na magkaila sa asawa mo. Sabihin mo na sa kanya lahat para makapagsama na tayo. Walang iya ka! Walang iya! Wala tayong relasyon! Hinahasa mo ako! Hindi ko akalain magagawa mo sa akin to, Lourdes. Maniwala ka sa akin, Wilson! Hindi ko nga kilalang taong ito eh! Wala kaming relasyon! Umalis ka sa harap ko, mga hayop! Anong kaguluhan ito? Daddy! Sigurado. Anong ibig sabihin nito, anak? Bakit wala kayong damit ng lalaking ito? Ano? Pinagtaksilan ako ng anak ninyo. Nauli ko sila ng lalaking ito. No! At dito pa sa kwarto namin. Hindi, Daddy! Hindi ko kayang gawin yun sa asawa ko! Dumating dito ang daddy na yan! Tauhan daw siya ni Wilson! Pinakukuha yung cellphone! Kaya pumasok ako sa kwarto! Tumigil ka! Hindi ako naniniwala sa'yo. Ituloy mo, anak. Pero sumunod sa akin yung lalaki yan eh! Pinagsamantalahan niya ako! Dapat tumawag tayo ng pulis. Lucas! Lucas! Tumawag ka ng pulis. Dali! Opo, sir. Kailangan maimbestigahan at makulong ang taong ito. Sandali lang. Wala sa usapan natin ito, Wilson. Ano? Ay, Anong usapan ang sinasabi mo? Ha? Ikaw, si Sofia, di ba? Ako nga. Sino ka? Walang iyo ko. Ay, walang iya ka, magpasluma ka. Sino ka para sampalin ako? Alam mo ba, pwede kitang kasuhan? Ako ang magdedemanda sa'yo. Ah! Dahil ako ang babaeng pinaghahasaan niyo ni Wilson sa pinsan mong si Dante! Ate Lourdes. Joanna, hindi ko akalain. Magagawa sa akin ito ng pinsan mo. Minahal ko siya ng lubos. Napakasama niya. Napakasama niya. Nahihiya rin ako sa ginawa ni Pinsan, ate. I'm sorry. Lourdes! Lourdes, patawarin mo na ako. Pakiusap. Alang-alang ba na sa ating anak? Matatanggap ko sana. Kung hiwalayan mo ko at ipagpalit sa iba. Pero ang ipaghasa pa ako para magmukha kang malinis. Kalabisan na yun, Wilson. Pagturusahan mo ang mga kasamaang ginawa mo. Hanggang ngayon, nakabilanggo pa rin sina Wilson at Dante. Ako naman, maligayang nabubuhay at itinataguyod ang aming anak. Malungkot man ang naging wakas namin ng aking asawa. Minamahal ko ang alaalang iniwan niya sa akin. Ako po si Lourdes at ito ang aking buhay. Importante na ang tao ay marunong makontento sa mga bagay-bagay na kanyang nakakamit upang ang kaligayahan sa kanya ay manatili. Mga nagsiganap, Lionel Banamin, Maynard Landicho, Jeneline de la Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Lourdes. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz.
Ito'y mula sa panulat ni Elma Corporal Alcantara sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natataking kasaysayan na ilalahad sa atin ni Charis. Lumaki ako sa probinsya. Mahirap lamang ang aming pamilya. Ang pangarap ko, makaahon sa hirap. Kaya kahit anong paraan, gagawin ko para umangat sa buhay. Natutuwa ako na makita ka ulit, Charis. Mas lalo kang maganda ngayong araw. Kaysa nung gabing nanalo ka sa beauty contest dito sa barangay nyo. Salamat po, Sir Walter. Tsaka salamat din po sa pagpili niyo sa akin para manalo sa contest na yun. Ikaw ang nanalo dahil ikaw ang pinakamaganda at pinakamahusay sumagot. At saka mahusay ka rin sumayaw. Di niyo po na itatanong. Gusto ko po kasi maging artista. Kaya talagang ginalingan ko po yung pagsasayaw ko. Maraming mga modelo na naging artista na. Alam ko po. Kaya nga pangarap ko maging katulad nila. Ay, sa bagay na yan, matutulungan kita. Ay, talaga po, sir? Gagawin kitang modelo. At ako ang magiging manager mo. Naku, maraming salamat po. Kaya lang, mahirap lang po kami. Wala po akong pambili ng mga magagandang damit. Uy, hindi problema yan. Ako ang bahala sa lahat ng kakailanganin mo. Salamat naman at dumating ka na, Charis. Pasensya ka na, Nico, ha? Nakalimutan ko, magkikita nga pala tayo. Mabuti na lang tinext mo ko. Ay, naalala ko. Bakit mo nga ba nakalimutan na magkikita tayo dito sa tabing dagat? Tinawag kasi ako ni Kapitan sa bahay namin. Nasa barangay daw si Sir Walter. Hinahanap ako. Yung chairman ng mga judges sa beauty contest na sinalihan mo? Oo. Anong kailangan niya sa'yo? Sabi niya gagawin daw niya ako model. Tutulungan niya ako at siya yung magiging manager ko. Ang saya-saya, diba? At siya rin daw ang bahala sa lahat ng kakailanganin ko. Kinakabahan ako dyan. O bakit naman? Dahil hindi mo lubos na kilalang taong yun, baka ipahamakan niya. Sobra ka namang matol. Mabait siya, no? Parang tatay ko na. Kaya hindi mo siya dapat pagdudahan. Halika na, umuwi na tayo. Pero bakit? Halos kadarating mo pa lang Sinira mo na yung araw ko eh. Ano? Ihatid mo ba ako o iiwan kita? Pasensya na kayo, Alin Lydia, kung ginabi kami nitong si Charis, ha? Pinamili po kasi ako ni Sir ng mga damit, sapatos, bag, makeup, pabango. Ha? Aba, kadami naman yan. Eh, man lahat dala mo? Opo. Bumili rin kami ng groceries para sa inyo. Eh, sir, sobrang dami naman po ng pinamili nyo. Oh. Eh, wala ho kaming maibabayad sa inyo. Huwag niyong intindihin yun, Alin Lydia. Bahagi ito ng pagtulong ko kay Charis na maabot ang kanya mga pangarap. Wow, Charis! Ang ganda ng damit na suot mo. Parang mahal yan Ay naku, sinabi mo pa, Gemma. Pati nga itong sapatos at saka bag. Ha? Ang swerte mo naman sa Sir Walter na yun. Talaga? Kaya nga naiinis ako kay Nico. Oh, bakit naman? Sabi ba naman, baka daw ipahamak ako ni Sir. Nag-aalala lang sa'yo yung tao. Gemma, kaya kong ingatan ang sarili ko. Kaya hindi siya dapat ganun. At saka, kailan ko lang naman siya sinagot Abay kung umasta, akala mo ikakasal na kami. Oh, Charis, bakit ganyan ka magsalita? Bakit? Hindi mo ba talaga mahal si Nico? Kaya ako siya sinagot kasi mabait.
At saka crush ko. Dahil nga gwapo. Pero wala pang love dun. Ano? Gusto ko pang maabot yung mga pangarap ko. At ayokong maging hadlang ang kahit na sino. Ano? Isinasama ka ni Sir Voltaire sa Maynila? Opo, inay. Excited na nga ako. Doon po niya ako i-build up para maging model. Saan ka titira doon? Sa bahay ni Sir. Doon din naman nakatira lahat ng mga alaga niya eh. Malaki daw po yung bahay niya doon, kaya walang problema. Pero mahirap yun, anak. Babae ka. Ay, makamapahamak ka. Ay, wala agad na makatutulong sa'yo doon. Nay, 21 years old na ako, no? Kaya ko lang ingatan yung sarili ko. Tsaka isa pa, nakatapos na naman ako ng high school. Kaya hindi ako basta maluloko. Kaya ko rin umuwi dito. Hindi, ayoko. Ayoko, anak. Nag-aalala ako. Dalawa na nga lang tayo. Mahihiwalay ka pa sa akin. Ngayon naman, pagkakataon ko na nga para makaahon tayo sa hirap at maabot ko yung pangarap ko. Huwag niyo namang hadlangan yung pagkakataon na dumating sa akin. Hindi ko hinahadlangan, anak. Iniingatan lamang kita kasi nga babae ka. At may puri na dapat ingatan. Hoy! Nico! Oh, ikaw pala, Gemma. Pasensya na ha. Di ko na malayan ang paglapit mo. Kasi naman, parang ang lalim ng iniisip mo. Gemma, nakipag-break na sa akin si Charis. Ha? Kailan pa? Nung makalawa, sinulatan niya ako. Tinangka ko siyang kusapin pero ayaw niya eh. Iniiwasan na niya ako. Nang sabi niya, ayaw daw niyang maging hadlang ako sa mga pangarap niya. Kaya kalimutan ko na lang daw siya. Nico, umalis na si Charis. Sumama daw dun kay Sir Voltaire kaninang madaling araw. Ha? Pinayagan ni Aling Lydia? Hindi no. Ayaw nga ni Ali Lydia eh. Kaso, tinakasan niya yung nanay niya. Matigas talaga ang ulo niya. Napakatigas. Sana lang huwag siyang mapahamak sa ginawa niya. Wow! Sir Voltaire! Ang ganda ng bahay niyo! At ang laki! Nasabi ko na naman sa iyo yun, di ba? Opo, pero iba pala yung feeling. Ngayong nakita ko na yung sinabi niyo. Parang mas maganda pa ho ito kaysa sa mga kwento niyo. Magkakaroon ka rin ng ganito. Yun, pag marami ka ng pera. Siguro kapag sikat na ho ako. Kahit hindi ka sumikat, maaari ka pa rin yumaman. Ha? Kung magiging matalino ka lang. Sir Voltaire? Hayaan mo. Ako ang bahala sa'yo. Tuturuan kita sa mga dapat mong gawin. Ako ang bahala. Aling Lydia, kumusta na po? Eto, pagdamag na hindi nakatulog dahil sa pag-aalala kay Charis. Iniisip ko kung nasaan na siya. Ano naman nangyari sa kanya? Buhat po ba kahapon nang umalis siya? Wala pa rin siyang tawag sa cellphone niyo? Kaya nga bahala kong lumuwas din sana ng Maynila. Ho? Hanapin ko anak ko. Paano siyang makikita? Malaki yung Maynila. At wala naman kayong address ni Sir Voltaire. Mananawagan ako sa istasyon ng radyo, Nico. Oh. Makita ko lang ang aking anak. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan na siya. Pangalawang gabi ko na dito sa bahay ni Sir Voltaire. Bakit hanggang ngayon di ko pa rin nakikita yung sinabi niyang mga alaga? Sabi niyo, nasa bakasyon ang mga yun? Sana makita ko na sila. Kinakabahan kasi ako dito eh. Kami lang dalawa ni Sir Voltaire.
Meron nga katulong. Di ko naman makausap ng maayos. Dahil hindi naman siya dito nakatira. Nagpupunta lang pag may ipapagawa si Sir. Kumusta na kaya si Inay? Sigurado, alalang-alala na siya sa akin. Hindi bale. Babalikan ko rin naman siya eh. Pagsikat na ako at maraming pera. Ay, ha? May nagbukas ng pinto nitong kwarto. Sino yan? Sino yan? Ako, Charis. Sir Volter, bakit pumasok kayo dito? Hindi ba sabi ko sa'yo? Tuturuan kita para magkaroon ng maraming pera. Oh, Sisimulan na natin yun ngayon. sir, sana bukas na lang. Gabi na eh. Matutulog na po ako. Mas okay ang oras na to, Charis. Yung matutulog na tayo pareho. Kapag napatulog mo ko, ibig sabihin, magaling ka. Ha? Ano po ba yung ibig niyong sabihin? Tsaka bakit ganyan kayong makatingin? Alam mo, ngayon ako naniniwalang maganda ka lang, pero tanga ka. Sir, Pinasok ka na ng lalaki sa silid mo, tinatanong mo pa kung anong ibig kong sabihin? Ano pa? Di magpapakaligaya tayo. ayoko! Hindi! Umalis ka dito sa kama! Wala ka nang magagawa. Sumama ka sa akin eh. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, magiging akin. Why? Bawa kayo! Why? Narito na uli ako sa Gamaka. Buti na lang nakatakas ako sa bahay na yun habang wala ang Volter na yun. Sana mapatawad ako ni Inay. Tama siya. Hindi ako dapat sumama sa lalaking yun. Masamang tao siya. Sinira niya ng alko. Narito na ako sa amin. Bakit ang daming tao? Charis! Charis! Mabuti nagbalik ka. Gemma! Nagkamali ako sa ginawa kong pagtakas kay Inay. Nasaan siya? Hihingi ako ng tawad sa kanya. Wala na si Aling Lydia, Charis. Ano? Patay na siya. Hindi. Inatake siya sa puso bago pa makaluwas patungong Maynila para hanapin ka. Inay ko! Patawarin niyo ako! Patawarin, Inay! Napakasakit ng nangyari sa akin. Sa kagustuhan kong maabot ang aking pangarap, nakagawa ako ng malaking pagkakamali. Nasira ang aking dangal at namatay pa si Inay. Sana kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Lalo na ng mga nakikinig na mapupusok na kabataan. Ako si Charis. Ito ang aking buhay. Hindi masama ang pangarap sa buhay. Ngunit pakaisiping mabuti kung ano ang magiging kahinatnan sa bandang huli. Mga nagsiganap: Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Janelle Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Charis. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyer.
Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang binatang itinuturing ang kanyang buhay ngayon bilang second life at kung ano ang natutuhan niya sa kanyang near-death experience. Siya ay si Danding. Nagsikap ako sa buhay hanggang sa unti-unting nakaahon ang aking pamilya sa hirap. Subalit habang umaangat ang aming buhay, umaangat na rin pala sa lupa ang aking mga paa. Oh, kaya na bahala mag-ayos niyan ha. Babalik pa ako sa opisina. Mag-overtime ako. Ano ba ito nakikita ko? Pwede na yata tayo magtayo ng sari-sari store nito, Naya. Nay, Sandy, sara niyo naman ang bibig niyo. Baka mapasukan na yan ng langaw. Landing, bakit ka naman bumili ng pagkarami-raming grocery? O bakit? Ayaw niyo? Buti nga yan, sapat ng supply natin dito sa bahay. Ay, hindi lang sapat. Sobra-sobra pa, kuya. Teka nga muna, may problema ba? Magkano lahat ito? Huwag niyo lang itanong. Anak, napakarami nito. Pwede na natin ipamigay ito sa buong barangay kung mamimigay tayo na relief. Saan natin ilalagay yung mga ito, Nay? Magandang problema ang pinoproblema niyo. Kaya iiwan ko na kayo. Ay, Nay, grabe naman ang kuya mo kung gumastos ng pera. Di ba nga natin nauubos yung mga green rosary niya noong isang linggo? ayusin na lang po natin to. Tapos, sabihan natin siya na sa susunod na taon na siya mag-grocery ulit. Ngayon kumikita na siya ng malaki sa trabaho niya. Bet, parang hindi na maingat sa paggastos ng pera ang kuya mo. Hindi ito mainam, Sandy. Kinat ako ng kotse na to. Yabang driver nito. Ang lit-lit na sasakyan niya kumpara rito sa sasakyan ko. Buti pa, overtake ako. Pare. Baka pwedeng bagalan mo lang ang pagpapatakbo kasi mukhang nahihilo na si Chari eh. Chari, kaya mo pa ba? Ako nasulok ko eh. Oo, pitam. Sa totoo lang, pinipigilan ko lang. Ang hihinaan niyo naman eh. Ano ba? Meeting lang naman yung pupuntahan natin, Dandy. Tsaka hindi pa naman tayo late. Bakit? Paano kang nakikipagkarera? Ang yayabang kasi nitong mga driver na to eh. Kung maka-overtake sa akin, kala mo sarili nila ang Baka daan. naman pare, may emergency sila eh. Bagalan mo lang. Mukhang biyaheng langit ng andar mo eh. Mabuti ka kung sa langit tayo makakarating. Eh, paano kung sa bilangguan? Ayan. Dito natin itatayo ang plano mong rest house, Danding. Ipagawa niyo na kaagad tayo. Bibigyan kita ng pera. Ikaw na bahala mag-budget. Oo. Eh kung maliit lang naman, kaya na sigurong 3 buwan. Oo. Para may habol sa birthday ko. Dito ako magpapaparty tapos
iimbitahin ko mga katrabaho ko. Nako, kahit buong bayan pa ang imbitahin mo. Kayang-kaya. Bayang lawak ng lupaing ito. Kapag wala kayong ginagawa ni nanay sa bahay, pwedeng dito kayo mag-relax. Tapos na ang panahong isang kahig, isang tuka tayo, tay. Kaya huwag niyong sayangin ang pagkakataon na maranasan ang komportableng buhay. Naku, anak. Salamat sa pagsisikap mo para sa amin. Abay, kung hindi dahil sa iyo, hindi namin mararanasan ang lahat ng karangyaang nararanasan namin ngayon. Grabe, Denver. Magkano kayang ginastos ni Danding sa pag-organize ng birthday party niya na to? Ang daming bisita, ang daming pagkain, ang daming alak. Ang taas ng sweldo niya May mga natatanggap pa sa komisyon. Pareha lang ito sa kanya. Minsan na naisip ko, palibasa nasa finance office ako, no? Mukhang nag-overspending na siya. O kung hindi man overspending, nagwawaldas siya ng pera. Pansin mo ba? Madalas sa mga mamahalin siyang restaurant kumakain. Ang isang meal halos 1,000. Hindi niya rin kasi naranasan ng mga ito ng kabataan niya. Kasi mahirap pa sila sa daga. Ito sa bagay. Sorry, Denver. No, Danding. Ay. Sorry, may kwarto sa loob. Pwede kang matulog doon kung hindi ka na makakauwi. Si Denver naman, hindi matutulog to kasi magiinuman kami rito. Okay lang ako, Danding. Huwag mo kong alalahanin. Kumusta ang bahay bakasyonan ko? Maganda ba? Wala akong masabi, pare. Dugot pawis ko to. Baka sa susunod, mapagawan ko na ito ng swimming pool. Wow. Di na talaga mapipigilan yung pag-asenso mo, no? Sana, kahit napakayaman mo na, hindi mo pa rin kami makalimutan. Danding, anak. Bigyan mo naman ng konsiderasyon ang iyo mo, ha? Walang-wala sila ngayon. Tay, sanda lang ang usapan. Ngayon, dapat nilang tubusin ang palayang isinangla nila sa atin. May nangyari ngang hindi inaasahan sa tiyo mo. Kaya hindi pa nila maaaring tubusin yung lupa. O, ibenta na lang nila sa atin. Kaya ko naman bilhin yun Dadagdagan ko na lang yung binigay ko sa kanila nung isinanla nila sa akin nung isang buwan. Hindi naman. Ano bang ibang tao sa yung tiyo mo? Konting konsiderasyon naman sana. Nay, pera ang pinag-uusapan dito. Kaya nga O bakit? Nauubos na ba yung pera mo? Hindi pa naman natin kailangan ng pera, hindi ba? Nasasabi niyo yan dahil hindi kayong nagkakandakuba para maghanap buhay. Danding, huwag mo pagsasabihan ng ganyan ng nanay mo. Kayo na lang ang magpaliwanag kay Tiyo. Sabihin niyo, Tay, bibigyan ko siya ng hanggang 1 linggo para tubusin ng lupa. Kapag hindi niya natubos, akin ang lupa nila. Sorry naman. Simpleng report lang to, nagkakamali ka pa. Sorry, Danding, ha? Antok na yata ako nung ginagawa ko yan, Dami ko kasing backlog. Halos 1 linggo kasi ako nagkasakit. Kaya hindi ka ma-promote. Palpak ang trabaho mo. Ano? Nauna ka pa sa akin dito sa kumpanya. Pero ako, ang dami ko nang hinawakang posisyon. Ikaw, andyan pa rin sa posisyon mo nang marat ng kita rito. Sorry, advice ko lang sa'yo Magtrabaho ka ng maayos para makaakyat ka naman kahit sa isang bahagdan lang. Masarap makaranas ng mataas na sweldo. Promise. Yabang mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Akala mo kung sino ka na? Hoy, kahit hindi ako napopromote at kahit kakarap ko ng sweldo ko, masaya ako sa ginagawa ko, ha? Ngayon lang ako nagkamali sa report na sinabit sa'yo pagkatapos kung makapagsalita ka, wala namang mortal na kasalanan yung nagawa ko. Bakit nagtataas ka ng boses, Chari? Masyadong sensitive tong kaibigan mo, Denver. Kausapin mo nga yan. Yabang mo. Hoy! Landing! Chari, tama na. Ay, ang yabang na walang yan yun Akala mo, kung sino siya na may-ari ng
ba niya? Makikita niya. Makikita niya! Mayabang daw ako. Alibasa, naiingit siya dahil ang layo na nung narating ko kumpara sa kanya. Well, bakit ako binubusinahan nito? Balak mo mag-overtake, ha? Pahaharutin ko sa sakyan ko. Tignan natin kung makahabol ka sa akin. Oh, teka pa naman sa truck sa kanan ko. Mababangga niya ako! Buhay pa ba ako? Lumis sa akin yung truck. Ang ulo ko. May dugo ba? Sugat. Wala pang naiupi sa sasakyan ko. Buhay pa ba talaga ako? Makakaluluwan na lang ako. Kuya? Ang aga mo naman umuwi. Sunday, Okay ka lang ba? Bakit parang lupay-pay ka? Nanginginig ka ba? nakikita mo ba ako? Oo! Bakit naman hindi? Hawakan mo kamay ko. Bakit ang lamig ng kamay mo? Parang kang bangkay. Bangkay na ba ako? Patay na ba ako? Kuya! Ano bang nangyayari sa'yo? Sunday, buhay ba ako? Oo, buhay ka! Kuya! Kuya, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Nay! Nay, si Kuya! Masama pa ba pakiramdam mo? Pangalawang araw mo na rito sa bahay. May 2 araw ka nang hindi pumapasok sa trabaho. Nay, O bakit? patawarin niyo ako Saan? sa lahat. Patawarin niyo ako sa pagiging mapagbatas ko. Patawarin niyo ako kung nakapagsasalita ako ng hindi maganda sa inyo. Anak, may wala yun. Sabihin niyo kay Pio, kahit huwag na niya munang tubusin ang lupa. Saka na lang, pag may pera na sila. Oo, sige. Sasabihin ko. Oh, matutuwa yun. Hindi ako perpekto, Nay. Nagkakamali rin ako. Sana sabihan niyo ako kapag sumusobra na ako. Kapag nagiging labis na ang pag-uugali ko. Oo naman. Salamat, Nay. Salamat sa pag-unawa mo sa akin. Hindi ko na sinabi sa kanila kung anong nangyari sa akin ng araw na yun. Pero hanggang ngayon, 2 taon na ang nakararaan, tandang-tanda ko pa rin ang pangyayari. Kung hindi sa kamay ng Panginoon, baka matagal na akong nailibing. Ako si Dandy, at ito ang aking buhay. Saan man tayo dalhin ang ating mga paa, sa ibaba man o sa itaas, manatili sana tayong mapagpakumbaba. Mga nagsiganap, Susan Robles, Jun Ligaspi, Phil Cruz, Susana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Linel Benamin sa papel na Danting. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labano, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.
Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng isang babaeng matapang na hinarap ang mga pagsubok sa kanyang buhay sa kabila ng mga pag-alipustang naranasan niya mula sa ibang tao. Siya ay si Margie. Unang boyfriend ko si Dexter at ika nga nila, head over heels ako sa kanya. Hanggang sa puntong halos halikan ko na ang kanyang mga paa. May paramdam ko lang na mahal ko siya. Ngunit ang paang nais kong halikan ay ang parehong paang umapak sa akin upang malugmok sa klase ng buhay na akala ko'y hindi ko na matatakasan. Nahihiga muna ako. Ilong-hilo na talaga ako. Ay, kung alam ko lang na ganito pala kahirap ang magbuntis. Margie! Ako, si Mama. Ano ba yan, ha? Tanghali na eh. Nakahilata ka pa dyan. Bakit ano ka nung sa sarili mo, Donya? Ma, kasi nahihilo po ako eh. Naku, ang dami-daming huhugas ang mga pinagkainan sa kusina. Hindi mo man lang mahugasan. Yung maruruming damit ng anak ko, ilang araw na nakatambak. Hindi mo man lang maisalang sa washing machine. Aba, pinansesa ka ba dito? Ha? Ma, Ano kasi sa'yo? Tumayo ka dyan. nahihilo nga po ako. Sinungaling ka. Ang sabihin mo, tamad ka. Ay, ewan ko ba doon sa anak kong yon kung bakit sa dinami-dami ng babae na pwedeng buntisin eh, ikaw pa yung napili. Tamad, walang alam sa mga gawain sa bahay. Eh, baka kung kayo lang ni Dexter, eh, mamatay sa gutom ang anak ko sa'yo. Wala kang kwenta. Sabi ko naman sa'yo, pagpasensya mo na si Mama. Yun naman ang ginagawa ko eh. Kaya lang minsan sobra naman ang bunganga niya. Dexter, buntis ako. 3 buwan akong buntis at madalas akong mahilo at magsuka. Hindi niya ba yun naiintindihan? Nagbuntis din naman siya. Huwag kang maingay, baka marinig ka niya. Bakit? Totoo naman sinasabi ko ah. O bakit ako pinagbabalingan mo ng galit? Kasi naman... Sana kanina sinagot mo siya habang binupungangaan ka. Tiisin mo na lang. Kung wala lang TV si tatay na pwedeng makahawa sa amin ni baby, uuwi na talaga ako sa bahay. Margie, konting tiis pa. Salamat ka. Mahal kita, kaya tinitiis kong lahat ng hirap dito sa bahay niyo. Tapos naman, panay ang reklamo mo. Sorry na. Promise, magtitiis ako. Magtitiis ako para sa'yo. Ay, naku. Mabuti naman at napasyal ka rito, Zarina. O ano, kumusta ka na? Okay naman po. Dati lang po, maganda pa rin. Ay, oo nga, ano. Pansin ko nga yan. Mas gumanda ka ngayon. At saka, ay, ang kinis ng mukha mo, ha? Ang sandali lang, ha? At ikukuha kita ng maiinom. Ay, wag na po. Ma? Oy, Dexter! Naku, mabuti at naririto ka pa. Si Sarina, yung kababata mo, naalala mo ba? Hi, Dexter. Uy, Kamusta? Sarina! Umuwi ka pala? Oo. Okay sige lang ako. ha, Mabuti magkwentuhan muna kayo dyan, ha? Maiwan ko muna kayo. Ah. Maganda ako ng maiinom. Bakit nagpunta ka rito sa bahay? May sadya ka? Meron sana. Pwede ka bang maabala? Ah? Ilang araw mo nang ipinagdadrive yung babaeng yun. Tapos madalas hindi ka nakakauwi kong gabi. Saan ba kayo nagpupunta? Kasi hindi pa siya marunong mag-drive, kaya ako na munang pinagmamaneho niya. Mabuti na ito, may kita pa. Ang tanong ko, saan kayo nagpupunta? Ha? Paano kapag hindi ka umuwi? Saan ka natutulog? Sa ano? Sa sasakyan. Talaga? Teka nga, pinagdududahan mo pa ako? Tinatanong ko lang. Gusto ko lang malaman kung nakakatulog ka ng maayos. Ay, pagod ako, Margie eh. Sige, patutulog na muna ako. Singin mo na lang ako kapag manananghalian na, ha? Sige.
Pasensya na po kayo. Isasama ko na naman ngayon si Dexter. Ay, naku, walang problema sa akin yun. Mabuti nga at kayo magkasama. Hindi po kaya magselos ang asawa niya? Ay, wala siyang asawa. Single ang anak ko. Pero, di ba po nakatira na rito sa inyo yung babaeng nabuntis niya? Nako, etong sasabihin ko sa'yo ha. Pinikot lang nun si Dexter. Alam mo naman ang anak ko, habulin. Hindi pa po sila kasal? Ay, hindi. At hindi ako papayag na makasal sila. Eh, kung wala ka pang boyfriend, mas gusto ko, ikaw ang mapangasawa ng anak ko. Ano? Gusto mo ba? Naku, mahirap po yan. Ha? Baka pasugurin ako nung kinakasama niya. Sarina, tara na. Ay, oo, Dexter. Oy, Dexter! Mag-enjoy kayo ni Zarina, ha? Ano? Anong sinabi mo, Margie? Ang sabi ko po, sumusobra na kayo. Hoy! Huwag mo ako magtataasan ng boses, maldita, ha? Dinig ko kayo kanina habang inirereto niyo ang anak niyo sa babaeng yun. At ano po yung sinasabi niyong pinikot ko si Dexter? Ah, bakit? Totoo naman yun, hindi ba? Nuno kayo ng kasinungalingan. Ano ko lang yan, Tony, ka nga rin. Paano mo ba dahil butis ka, urong ang kita, ha? Aray ko! Aray ko! Huwag mo akong kakalabanin dahil hindi mo kilala. Hindi mo kilala ang kinakalaban mo! Bakit naman kasi pinatulan mo pa si Mama? Ako pa? Ako pa may kasalanan? Ako pa, Dexter? Margie naman! Pagod na nga ako sa paghahanap buhay para sa atin. Dumadagdag ka pa. Hanap buhay? Hanap buhay ba talaga ginagawa mo, ha? Tigil ka kung ayaw mong... Bakit? Pagbubuhatan mo rin ako ng kamay, ha? Sige! Gawin mo! Gawin mo! Tumigil ka! Huwag mo kong ahamunin, Margie. Punong-puno na ako sa'yo. Mag-inala kayo! Ha? Magsama-sama kayo! Margie! Margie! O anong plano mo ngayon? Kuya. Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Kung hindi ka naging mapusok, di sana wala ka sa sitwasyong yan. Oo na. Pinilanan ko na. Dito ka na lang muna sa bahay, hanggat hindi ka pa nakakapanganak. Mamaya niyan, malagay pa sa alanganin ng buhay nitong batang dinadala mo. Kapag nanatili ka sa bahay na yun. Kuya, hindi na ako babalik doon kahit kailan. Sigurado ka. Baka mamaya, pag sinuyo-suyo ka ng lalaking yun, sumama ka na naman. Hindi na. Tama na to. Kaya ko namang mabuhay kahit wala siya. Kapag nakapanganak ako, maghahanap ako ng trabaho. Papakita ko sa kanilang kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi naman ako karapat dapat tratuhin na parang basura. Babae ako. Tao ako. Kung hindi nila ako kayang tratuhin ng maayos, ano pang dahilan ng pagtitiis ko? Kapapanganak mo lang. Kaya mo na ba magtrabaho? Kayang-kaya ko na po, sir. Abay, mahirap ang trabaho rito sa public, ha? Kakayanin ko po. Sigurado ka. Opo, huwag po kayong mag-alala sa akin. Single mother ka pa. Opo, sir. Kaya kailangan ko pong magdoble kayo dahil kung hindi, magugutom mo ang anak ko. O sino mag-aalaga sa anak mo kapag nagtatrabaho ka? Yung hipag ko po. Margie, tinatanong kita ng ganyan kasi ang nanay ko, single mother din. At itinaguyod niya ako mag-isa. Pero hindi yun naging madali. Kaya alam kong hindi rin magiging madali para sa iyo. Wala po akong hindi gagawin para sa anak ko, sir. Minsan na ho ako nagkamali dahil sa pagiging mapuso ko at sa pagtitiwala sa isang tao na hindi naman ako kayang panindigan. At dahil doon, lalaking walang ama ang anak ko.
Kaya gusto ko pong bumawi sa kanya sa pamamagitan nito. Gusto kong gawin ang lahat para maibigay sa kanya ang maayos na buhay na nararapat sa kanya. Okay, sige. Magsimula ka na bukas. Talaga, sir? Ay, salamat. Maraming salamat po. Oh, may bisita ka. Sinong... Maiwan ko muna kayo. Anong ginagawa mo rito? Margie, Bakit? si Mama, Bakit? Ang nangyari sa mama mo? sabi ng doktor, may taning ng buhay niya. Eh, ano ngayon? Margie, 5 taon na mula nang umalis ka sa bahay. Wala nang magkahiwalay tayo. Baka pwedeng patawarin mo na si Mama. Sabi ng mga tiyahin ko, maaaring nakakadagdag pa sa paghihirap niya ngayon ang galit na nararamdaman mo sa kanya. Kaya sana mapatawad mo na si Mama. 5 taon na ang nakalilipas. Pero kung magsalita ka, parang palagi akong may utang sa inyo. Parang palaging ako ang may kasalanan. For your information, napatawad ko na matagal na ang mama mo. Pati ikaw. At kahit ni minsan, hindi kayo humingi ng tawad sa mga ginawa niyo sa akin. Baka naman pwedeng bisitahin mo siya para gumaan ang pakiramdam niya. Naaawa na ako sa kalagayan ng Mama. Hoy, Dexter! Ang kapal naman ng mukha mo. Nung lumayas ako sa inyo, ni minsan ba sinilip mo ang kalagayan namin ng anak ko? Ha? Nag-alala ka man lang ba kung kumakain kami? Ni anino mo nga hindi ko nakita eh. Tapos ngayon, gusto mong suyuin ko ang nanay mo? Kung naghihirap man siya ngayon, hindi yun dahil sa akin, kundi dahil sa kanya. Umalis ka na dito. At uulitin ko, pinatawad ko na kayo. Maayos na buhay ko. Kung may dapat man kayong gawin, yun ay humingi ng tawad sa Diyos at hindi sa akin. Mula ng araw na yon, wala na akong balita kay Dexter. At masaya ako na tuluyan na siyang nawala sa buhay ko at ng aking anak. Kung may pagmamalaki man ako ngayon, yun ay ang katotohanan na nagawa kong mailayo ang aking anak sa presensya ng mga taong magdudulot lang sa amin ng hirap at pagdurusa. Ako po si Margie at ito ang aking buhay. Hindi sa lahat ng oras ay kailangan nating magtiis. Kailangan alam natin kung kailan tayo aalis sa sitwasyong hindi na nagdudulot ng mabuti sa ating buhay. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Jun Ligaspi, at Jenaline de la Cruz sa papel na Margie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang kwento ng isang dalagang breadwinner ng kanyang pamilya. Siya ay si Marie Chris. Maagang nag-asawa ang panganay namin. At bilang pangalawa sa magkakapatid, ako ang umako ng responsibilidad na dapat
ay kanya. Dahil maayos ang aking trabaho at masipag naman ako, kaya ko namang itaguyod ang pamilya namin. Ngunit lahat pala ay may hangganan. Ay, naku, nasaan na ba yung kabilang pares ng sapatos ko? Maricris! Ayun, ay sa ilalim na sa pa. Abutin ko. Maricris! Ay, Nay. due date na mamaya ng ilaw. Baka meron ka naman dyan. Ay, oo nga pala, Nay. Oh, Maricris! ito ho. Tama na ho ba yan? Tama na Ire. Halos 2,000 yung bill. May konti pa naman sukli sa... Ay, itong 2,000, akin na lang yung sukli, ha? Ha? Kailangan kong bumili ng pestisidyo. Maraming daga ngayon sa palayan. Magkano ho bang kailangan nyo, Tay? Kasi na siguro 1,000. Sandali. Bibili na rin ako ng bagong pataba para dun sa nahuling itinanim para isa na lang. Oh, eto po, Itay. Ay, salamat. Aalis na ho ako. Ay, sige, mag-iingat ka. Ate Chris! Oh, Mario. Bakit? Te, wala pa kasi akong sweldo eh. Delayed na naman eh. Pwede bang pautangin mo muna ako kahit 500 lang? Sandali. Pasensya ka na ate ha. Oh, Ayos. Salamat. Hulog ka talaga ng langit sa amin ate. Kailangan ko yung mga data bukas para sa meeting ko with the board, Maricris, ha? I-prepare mo lahat ngayon, yes, okay? sir. Yes, sir. Huwag kang uuwi na hindi pa natatapos yun, ha? Opo, At sir. kapag natapos mo yan, bukas, i-assist mo yung team sa pag-facilitate ng meeting, Okay ha? po, sir. Ayoko na alam mo pagkakamali, ha? Yes, sir. Baka naman puro ka yes, sir, ha? Siguraduhin mo, magagawa mo yan, okay? Yes. Yes, sir. Good. Sir? Basta gawin mo. Okay po. Bukas ng meeting. Ngayon lang nagsabi na kailangan niya ng mga data. Naku! Kapag naging boss din ako balang araw, sisiguruhin ko, hindi ako magiging tulad niya. Dadamihan ko ang baon kong ulam ngayon. Marami akong gagawin. Siguradong magugutom na naman ako. Hello, everybody! Ate! Uy, ano to? Bango. Nagluto ka ng fried chicken? Baon ko yan. Wow! Favorite ito ng anak ko. Pengen naman akong isa. Sakto lang yung niluto ko. Or bigyan mo na lang kaya ako ng pambili ng manok. O sige na nga, kunin mo na yung isa. Thank you. Bakit ka na pa rito? Grabe naman ang tanong mong yan, Marie Chris. Alam mo na may extension na to ng bahay namin eh. Hayan lang kami sa likod oh. Ang ibig ko sabihin, ano ang kailangan mo? Siyempre, gutom na ang mga inakay, kaya naghahanap ng pagkain ng inahin. Aalis na ako. Teka lang, sandali. Ano ba? May pera ka ba dyan? Bakit ba? Hindi pa kasi sumusweldong kuya mo sa construction eh. Baka naman pwedeng pahiram muna. Pabili lang ng bigas. Kung may bigas pa dyan sa lalagyan namin, kumuha ka na lang. Damot naman ito. Sige na, pambigas lang. O, akala ko ba bigas yung kailangan mo? Sige na nga. Oo na, umalis ka na kasi malilate ka na. Pero, teka lang, nakachinelas ka lang bang papasok? Ha? Ay, oo nga pala. 30 anyos ka pa lang, Marie Chris. Hindi ka pa nga nakakapag-asawa? Makakalimutin ka na? Bakit madilim ang bahay? Brown out ba? May ilaw naman yung mga kapitbahay. Ate! Oh, Mario! Bakit madilim ang bahay? Bibili nga ako sa tindahan ng kandila. Bakit? Naputulan tayo. Ha? Bakit? Hindi nakabayad ng bill si nanay. Binigyan ko siya ng pambayad nung 1 linggo ah. Ewan ko, baka ipinansugal. Ano? Ayan.
May ilaw na ulit tayo. Maraming salamat, Maricris, ha. Sensya ka na. Bala ko sana kasing paramihin yung pera mo. Para hindi na ako humingi sa'yo ng pambayad sa tubig. Kaya lang hindi ko naman inaasahang matatalo ko. Nay! Iset. Sugal ang pinag-uusapan natin dito. Ay, hindi kayo talaga makakasiguro dyan. Pasensya ka na nga. Yan na nga ba sinasabi ko? Ano na naman? Hindi ka naman kasali sa usapan eh. Kapag may kailangan bayaran dito sa bahay, Maricris, sa akin mo na lang ibigay. Oo, para ipang-inom mo lang. Hindi ako manginginom, oy. Umiinom lang ako kapag nayayaya ng mga kumpare ko. Hindi ako kagaya mo na nilulumot ng puwit sa sugalan. Ay, Nay! Tama na yan! Magtatalo na naman kayo! Aalis na ho ako. Nagpaalam ako sa boss ko na mag-half day lang. Okay, sige. Sige na. Mag-ingat ka. Anong sinabi mo, Mario? Nag-resign na ako, ate. Hindi ka pa nga nakaka-anim na buwan sa trabaho mo. Nag-resign ka na naman. Doon sa huli mong trabaho, nag-8 buwan ka lang. Yung nauna pa doon, hindi ka rin umabot ng 1 taon. Lagi naman kasing delayed ang sweldo eh. Bakit ba dyan ka nag-apply? Sabi kasi maganda raw. Oh, ano mangyayari sa'yo ngayon? Wala ka na namang trabaho. Gaano ko na naman katagal maghahanap ng mapapasukan, ha? Maghahanap na lang ako. Hirap naman kasi sa'yo, ang dali mo magsawa. Hindi ka man lang magtiyaga? Hindi naman sa ganoon, ate, kaya lang... Kaya lang, ganyan ka ba dahil hindi kita inuobligang mag-provide para sa pamilya natin? Alam mo ba, kung ilang taon na ako nagtatrabaho, magsasampung taon na. May naipon na ba ako kahit konti? Wala! Dahil naubos lang lahat sa gastusin dito sa bahay. Hindi nga ako makabili ng bagong sapatos. Ate... Magsikap ka naman. Nakakapagod din magtrabaho, ba? Nag-iisa lang ako. 2 lang ang kamay ko. Tulungan mo naman sana ako. May pinag-aralan ka naman. Ay, gamitin mo. Hindi yung lahat na lang kayo nakasandal sa akin. Napapagod din ako. Bakit hindi mo inayos yung ipinagagawa ko sa'yo? Sir, Ha? may pinapatapos na po kayo sa akin. O, di ba sabi ko sa'yo, urgent yun, urgent. Sabi niyo po, i-prioritize ko tong ginagawa ko ngayon. Ay, nako, urgent yun, Marie Chris. Ang sabi ko sa'yo, urgent. Ano ba ibig sabihin ng urgent, ha? Hindi ka ba nakakaintindi? Unahin mo yung gawin at tapusin mo kaagad yung ipinagagawa ko sa'yo. Oh, ano? Bakit nakatayo ka lang dyan? Ha? Sir, Oh, magre-resign na lang ako. ano? I quit! Sandra, Marie Chris! Marie Chris! Ba? Himala ah. Tanghali na, nandito ka pa rin? Ano kailangan mo, ate? Hihingi lang ako ng mainit na tubig. Wala na pala laman yung termos eh. Maricris! Oh, bakit dito ka pa? Wala kang pasok? Nag-resign na po ako. Ano? Ay, bakit? Ang ganda-ganda ng trabaho mo, hindi ba? Ay, sayang naman. Mataas din yata yung sweldo mo. Ay, bakit ka nag-resign? May kumuha ba sa iyong ibang kumpanya? Wala ho. Wala akong trabahong lilipatan. Ay, paano tayo ngayon? Ay, bakit ngayon ka pa nag-resign? Alam mo naman, ang dami nating gastusin. Nako, kumuha pa naman si nanay ng bagong ref na hulugan. Ano? Oo. Eh, kasi nga luma na yung rep natin. Mababa lang naman yung down payment. Eh, kaso yung buwan ng hulog, yun ang medyo mataas. Kaya sana naman, hindi ka muna nag-resign. Kung wala ka pala naman lilipatan. Oo nga naman. Napaka-impractical naman. Ate! Nay! Ano ba tingin niyo sa akin? Akala niyo ba robot ako na hindi napapagod at kaya magtrabaho hanggat may trabaho pa? Ano akala niyo
niyo sa akin ATM na kapag pipindot kayo kahit anong oras may maibibigay sa inyong pera? Ano ba tingin niyo sa akin? Tao ba ang turing niyo? Bakit ka nag... Ikaw, ate! Bakit? Nung mag-asawa ka ng maaga, meron ka ba narinig sa akin? Ha? Nay, kayo! Kahit pinagsusugal mo yung perang binibigay ko, pinagsabihan ba kita? Wala kayong narinig. Araw-araw para akong kalabaw na kumakayod para lamang may maibigay ako sa lahat ng pangangailangan dito sa bahay. Tulog lang ang pahinga ko. Wala ba akong karapatang mapagod? Wala ba akong karapatan na magpahinga? Hindi ako robot, hindi ako makina. Tao ako! Tao ako at napapagod din! Ate, may trabaho na ako. Kahit huwag ka na muna magtrabaho. Ako na munang bala sa mga gastusin dito sa bahay. Maganda rin ang ani ng palaya natin, Marie Chris. Wag mo na munang alalahanin ng mga gastusin dito sa bahay. Kami na muna ang bahala. Ate, sorry Pagpasensyahan mo na kami, anak. Nasanay kasi kami na ikaw palaging sumasalo sa mga pangangailangan dito sa bahay. Kaya mo't pagsasabihan ko na ang nanay mo na tumigil na sa pagsusugal. Pasensya ka na, ate, kung masyado kaming naging kampante sa iyo Ang gusto ko lang naman maging maayos ang buhay natin. Pero sana wag niyo namang iasa sa akin lahat. Naiintindihan ka namin. Kaya nga humihingi kami ng paumanhin. Pasensya ka na. Marahil, ito ang mahirap sa pagiging matatag. Dahil aakalain ng mga tao sa paligid mo na hindi ka napapagod o kaya nanghihina. Pero mula noon, napagtanto ng aking pamilya na kailangan ko rin ng karamay at katuwang sa mga kagaya kong breadwinner. Hindi naman natin kailangang pasanin ang lahat. Paminsan-minsan, kailangan din nating magsabi na napapagod na tayo. Ako po si Marie Chris at ito ang aking buhay. Sa dami ng ating mga pinapasang problema, hindi mali ang makaramdam ng pagod. Kapag ang buhay ay naging napakabigat na, matutong magpahinga upang makaipong muli ng lakas sa pagharap sa mga susunod na umaga. Makaragsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, June Martin Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Marie Chris. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.